sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa aming Panginoon. Nawa ay mapatawad mo kami sa aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon Lord God. At tulungan kami, Panginoon, na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon Lord God. Maraming salamat. Ito po yung aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, ang aming topic po ay about sa pananampalataya natin. Kung tunay na naniniwala tayo sa Diyos, tiyakin din naman natin na mayroon tayong totoong pananampalataya sa Kanya. Sabi po sa 2 Corinto 13 verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalaman na nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lamang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. So yun, sabi dito, suriin ninyo ang inyong sarili. Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang mayroon pananampalataya tayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Balang tinetest talaga ng Panginoon kung ano ba talaga yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya suriin natin yung ating mga sarili kung totoo ba talaga ang ating pananampalataya at kung sinasabi lang natin ito sa ating sarili. Kasi madali naman talaga sabihin lang na tayo ay mga nananampalataya. Pero hindi naman nakikita sa ating mga ginagawa. Kaya dapat suriin natin ating sarili. At sabi po din sa 1 John 3:6, yan. Ang sabi po, ang nananatili sa Kanya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. So, kung talagang tunay tayong nananampalataya, tayo ay hindi na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Yan.